Tayo po ay nasa The Language of Pollution Control Officers, Part 3. Tayo po ay natuto ng mga magandang bagay sa mundo ng environmental compliance. Yung mga language na ginagamit ng isang pollution control officer. Sa nakalipas na part, especially part 2, natutunan nyo yung language gaya ng ano ang PTO, HWGRC, DENR, EMB, and then PAMB. Ipagpapatuloy natin ang language of Pollution Control Officer. This time, ano ba yung LLDA? Ulitin natin, yung mga acronym na ito, yung mga acronyms na ito ay hindi naman natin sinasabing wag nang gamitin yung mahaba. Nakakatulong lang kasi sa atin yung mas maganda yung acronym LLDA, like this is the Laguna Lake Development Authority. Kadalasan hindi naman natin minsan sinasadya na sambitin na lamang yung LLDA. Kaya kung baguhan ka, ano ba yung LLDA? So, ang ibig niya sabihin, halimbawa, nakapunta ka na ba sa LLDA para mag-apply ng LLDA clearance? So, pagka bago pa lang tayo, di natin malalaman kung ano yun. Ibig niya sabihin, kung nakapunta ka na sa Laguna Lake Development Authority. So, under Republic Act 4850, meron silang authority sa Laguna de Bay Region. Meron silang ah, jurisdiction sa Laguna de Bay Region, lalong-lalo to manage yung ating Laguna Lake. Ang Republic Act 4850, yan yung batas na nag-create ng Laguna Lake Development Authority. At sila yung merong power, mayroon silang function, duties, na ito bilang isang authority, lalong-lalo doon sa Laguna Lake area. Sila yung nag-a-administer dito. LLDA, mag-a-apply ka dito ng LLDA clearance kung ang iyong establishment ay within the Laguna de Bay region or within the Laguna Lake area. Pagka sinabing LLDA, Laguna Lake Development Authority, and you shall comply sa mga requirements nila. Gaya nga ng LLDA clearance, LLDA discharge permit, at syempre yung accreditation as Pollution Control Officer under LLDA. Yun yun. Ano naman ang PAB or PAB? Ito naman ang tawag naman natin dito ay Pollution Adjudication Board. Kung maalala mo ang DENR created by Executive Order 192. Under this executive order, especially Section 19. Yung Section 19 ng Executive Order 192, yan yung nagpe-prescribe o yung nagkakaroon under uh, DNR. Meron tayong Pollution Adjudication Board, Section 19. Kapag
merong mga environmental violations, particularly sa Clean Water Act, Clean Air Act, pwedeng mapunta ang case sa Pollution Adjudication Board. Merong power, merong um, authority ang pub makinig, marinig yung mga kasong yan, environmental violations, lalong-lalo sa tubig at hangin. Meaning violation sa Clean Water Act at saka Clean Air Act. So kapag ka merong complain sa atin ang ang publiko na i-complain tayo. Halimbawa, meron isang slaughterhouse tapos yung kanilang wastewater ay dinidischarge nila sa nearest water body. Tapos nadudumihan na yung ilog. Tapos kasama pa yung mga malodorous substances na nakakaapekto sa public health. Tapos irereklamo syempre sa EMB, Environmental Management Bureau. Pag hindi na-settle yan doon, elevate yan doon sa Pollution Adjudication Board. Kaya malaki ang role ng Pollution Adjudication Board kasi sila ay nakikinig sa mga ganyang kaso at syempre nag-issue sila ng order to compel owners, operators ng mga industries or establishments towards environmental compliance. Pwede nilang i-issue nga ang CDO, no? Pwedeng i-halt ang operation. Of course, after proper notice and hearing, isasara yung outlet para hindi na makapag-discharge ng mga wastewater. So malaki ang ng pub, ang authority dahil pwede nga nilang sinabi ko kanina pwede nga nilang um, ipahinto. Hindi naman ipasara kundi ipahinto yung mga activity that violates environmental laws. At saka sa procedure, like bago ka ulit makapag-operate, dapat na settle muna yung case mo sa pub. It's a quasi-judicial body created under Section 19 ng Executive Order 192, itong pub. Sa sobrang dami ng kaso sa ating mga regular court, di na para isingit doon. So kaya kapag ka merong violation sa environmental laws, para mapabilis yung pag-adjudicate dyan sa Pollution Adjudication Board, they have also the power to impose fine and penalty in accordance with the provision of the law. At meron siyang mga pub resolutions na pwedeng doon ang pagbasehan kung magkano ang bayag penalty. So, yun. So, pagka narinig nyo na may pub case kayo, ibig sabihin nun, merong violation na pinapakinggan sa Pollution Adjudication Board. Next is the EIS. Ano naman itong EIS? This is the Environmental Impact Statement. Siguro pwede mong sambitin Environmental Impact Study. O, dito muna tayo sa Environmental Impact Statement. Iti-treat natin ito as a document. It's the document,
It's a report actually. Kung meron mang isang project na ipopropose sa isang lugar, syempre nag-secure ng Environmental Compliance Certificate sa DNR Environmental Management Bureau. Syempre, ang Environmental Management Bureau ay titingnan mo ano ba yung klase ng project, ano ang impact ng project, both negative and positive. All the more yung negative kasi gusto naman natin talaga ng mga project pero hindi makaka-apekto sa environment. So we usually determine kung ano yung impact ng project. So para may basis yung EMB, DENR EMB sa pag-issue ng Environmental Compliance Certificate, yung proponent ng project nagpapasa ng Environmental Impact Statement or EIS. So it's a comprehensive document. Dokumento yan, report yan that details the environmental effects of a proposed project or undertaking. So meron kang itatayo halimbawa manufacturing, ano yung mga detalye ng environmental effect niyan. O meron kang mining, o meron kang hospital, o meron kang subdivision project, anong mga environmental effect niyan? So ano yung environmental impact? So it's when you hear the word EIS at yung S doon ay statement, that refers to a document, comprehensive document. So minsan may mga nag-a-apply ng ECC, sasabihin ng EMB, o magpasa ka ng EIS. It refers to a document. It's a comprehensive document that details the environmental effects of a proposed project or undertaking. So syempre, required yan ng batas base sa Presidential Decree 1586 na kilala sa Philippine Environmental Impact Statement System. Kaya pagka sinabi sa iyo ng EMB o magpasa ka ng EIS, maibig sabihin nagpasa ka ng report o ng document out na magbibigay sa kanila ng mga detalye ng mga environmental effect. Usually it provides baseline saan magsisimula the current state of the environment uh, in the area where the project will be constructed or built. So, halimbawa, mayroong tubig dyan. Ano ang current state ng tubig dyan? Kung meron dyang lupain, ano yung current state? Kung may hangin, free atmosphere, yung ambient, ano ang current state dyan? So, ilalagay mo yan sa inyong statement or document. And of course, ilalagay mo rin sa iyong dokumento yung identified impact. Siyempre, it depends on your project. Siyempre, kung meron kang uh, project, lagi namang may negative yan at meron ding positive impact yan. So the EIS will outline both positive and negative environmental consequences. O ano yung effect niyan sa hangin, anong effect niyan sa tubig, sa wildlife, sa habitat, sa mga endangered species. Sa iba nga, mga indigenous community, may mga taong nakatayo, nakatira dyan. Anong impact ng project na yan? At syempre, once na na-identify mo yung impact, dito sa statement, naglalagay ka din ng mga statement kung ano yung proposed alternative. Paano yun maiiwasan yung sobrang laki ng effect. So sa iyong statement, sa iyong document, naglalagay ka diyan ng mga different options to be considered, uh, including option of not proceeding with the project at all.
Parang bakit itong isang activity na ito itutuloy mo? Kasi meron naman mga considerations na hindi makakaapekto. At kung merong isang activity na sige, hindi to pwede, ito naman yung options. So it outlines the mitigation and enhancement measures. So lalabas talaga na yung statement mo contains information about your project, about the significant of the project. Siyempre, ang significant, ano yung significant negative impact or significant positive impact. Marami namang mga project like nagkaroon ng job opportunity, nagkaroon ng revenue sa isang LGU, o maraming nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng negosyo dahil dyan sa itatayong project o nakatayong project. So napakahalaga ng dokumentong yan. EIS, Environmental Impact Statement. At ang EIA naman, check mo to as Environmental Impact Assessment. So dito, kung kanina ay statement, ito naman ay assessment, yung dulo. So you can think of a process, yung proseso kung paano na-identify ang mga environmental consequences ng project. Systematic yan, yung assessment. Ibig sabihin, mula sa simula, tuloy-tuloy. So you need to have this kind of process para yung project eh makita mo talaga kung ano ang pwedeng impact mula sa pagsisimula hanggang sa i-abandon na ang proyekto. So it's a process of predicting and evaluating the potential. Hindi pa nangyayari eh. Ini pinipredict mo pa lang, ini-evaluate mo pa lang ang potential positive and negative environmental impact of the proposed project. Uh, ano ang nakikita mo in the future. So yung purpose mismo nito, masiguro na kahit na nagsisimula na ang project sa kanyang construction, nagsisimula na ang project sa kanyang operation, even abandonment, nagkaroon na ng mga plano, ng mga options, ng mga magiging commitment ng may-ari o project proponent na hindi masira ang kalikasan. So, napakahalaga niyan to have a process na na makita yung mga potential environmental impact. So, minsan mag-identify, magpipredict ka ng mga negative impact. I-evaluate mo yung significance ng impact na yon. Ito ba ay significant talaga kaya kailangan din ng significant control measures. Biruin nyo, meron isang malaking mall. Pagka gagawin pa lang ang building, gaano na karaming kahoy ang puputulin, gaano na karaming lupa ang bubungkalin, anong mga pwedeng environmental concerns pagka during construction. Siyempre may mga sasakyang dadaan, may mga ingay, maraming pwedeng tingnan diyan. Tapos ikaw naman sa process na yan, maglalagay ka ng mga um, proposed measures to avoid the negative impact. Kung hindi talaga ma-avoid, at least ma-reduce lang yung impact.
So yung assessment, kung ano man yung nakita nung proponent sa kanyang project, nagiging nagiging basis ng decision makers, lalong-lalo sa side ng EMB. Ang project mo pala ay mining, o paano mo i-manage ang mga tubig mo dyan. O ikaw pala ay mining, paano mo i-manage ang lupa mo dyan, lalo katabi pa ng tubig. So maraming pwedeng tanong, at doon sa assessment na ginawa, yung result ng assessment nagiging basis ng decision makers, no? So kung kailangan pa nga sa proseso ng assessment mo yung public consultation, public participation, mas malaga dahil mas iba pa yung concern na makukuha mo doon. So yung process of predicting, identifying, evaluating the environmental impact of the project, pwedeng manggaling sa iyo mismo bilang proponent or sa publiko mismo in a public consultation. So napakahalaga ng impact assessment. It's a process of identifying, predicting, evaluating the impact of the project. Tapos ilalagay mo sa iyong environmental impact statement. So gagawa ka ng dokumento. So ang panghuli sa atin ay PD, and this refers to project description. May mga iba't iba tayong pwedeng pag-isipan dito. Ano yung PD? Pagka mag-a-apply ka ng CNC, you will be giving a description of a project. O, pwede mo sabihin project description. Sa mga merong environmental compliance certificate, makikita nyo sa inyong ECC, nakasulat doon yung project description. So if there are changes sa description of the project in the future after issuance ng ECC, kailangan mo siyang i-amend, no? So kailangan mo ng minor or major amendment ng inyong ECC kung nagkaroon ng changes sa inyong project description. Ano ba? But basically, ang project description doon sa mga mag-a-apply ng Certificate of Non-Coverage, um, ito ang hinahanap na dokumento kesa isang comprehensive document na tinatawag na EIS. So medyo maliit na maliit na pagpapakilala ng ng project. It's a document also actually na ina-outline mo din yung iyong uh, project. So especially in the application of CNC. Okay po. So thank you very much for listening, at yan yung ating mga short acronym. LLDA ay LLDA, Laguna Lake Development Authority. PAB, Pollution Adjudication Board. EIS, Environmental Impact Statement. EIA, Environmental Impact Assessment. And then PD, or Project Description. So I hope you have learned the language of Pollution Control Officer. Thank you very much, and you are encouraged to ask question below if you have question. Thank you very much everyone for time listening, and God bless us all.